na siya. Hope you still answer. Kasi when I first interviewed you before, sabi ko, alam ko na yan. Ano to? Anong hindi namin alam? Ano to? Sorry. Sige. But do you still feel the same way? Ano yun? May sikreto kayong dalawa. Hindi po totoo yan. Ano yun? Share. Sorry. Manila ano yun? Kilig. Kilig. Kilig siya noon kay Ken. Now you're asking if she still feels the Dahil same. nakatrabaho mo siya na everyday, Mas matagal na. nabawasan ba yun? Or hindi naman po. Ayan na, ayan. Ang good luck. Sorry. Naalala ko. Okay, Ken. Is it still kilig? Mukha. Mag-usap. Para may flash on ka na, Liz. Liz, you wanna answer? Ano po yun? How does it feel now pagka-eksena mo siya? Parang ngayon na mas kilala mo na siya. Are you more comfortable or ando pa rin yung kilig? Oo naman po. Comfortable na po ako maka-work siya. Andin pa rin naman po yung kilig. Sometimes nga, bago kami magkilig na eksena, he says, he likes to hold my hand. Okay, kailangan kiligin tayo. Then, now that you've worked with Liza for a longer period of time, ano yung na-discover mo sa kanya na hindi mo akalain? Nako, marami guys. Sa mga joke lang yun. A lot. Nung una kasi super tahimik. Exactly like Sophia Taylor, yung character niya. Tahimik, nandiyan lang sa isang sulok. Emo, joke lang. Hindi naman. But when you get to know her, there's, kapag when she's comfortable with you na, doon niya nalalabas yung real side niya. Which is totally different sa unang impression na makikita mo. Which, in a way, is kind of like me. Parang ganun. So, yun, na-discover ko maraming similarities, what I said before. Yun, maraming similarities na nakakagulat. Okay, next question ko sa inyong dalawa. Hindi na tungkol sa... how do you cope with a busy schedule? Like, I know, Ken, ikaw mula Princess and ID, super sanay ka na sa pukpuk sa trabaho, but how do you advise Liza or how do you help each other when it comes to resting and stuff like that? Kasi minsan, nahihirapan din siya, nabibigla. There's one time na parang hindi siya, she was down, parang hindi daw siya masaya. Pero, not because of the work, it's more of parang hindi siya sanay, parang nabigla siya dun sa change of routine ng buhay niya. So parang, yeah, you know what, ganun talaga, that's our job, diba? So, I used to explain to her what I felt before, kasi na-feel ko rin yung dati, parang, bakit ang dami kong work, pero parang, I'm tired, parang, I'm not happy. Parang, parang ganun. So, in a way, kasi parang, minsan kasi, so sobrang overload ng work, nawawala yung wantness to work. Because it's always there. So parang, kahit isang day off lang, parang siguro yung kailangan. Just to get parang gano'n yung ganito. Pero that's a price to pay. So, if you're here, just remember why you're here na lang. Diba? So, the more you work, the more people will see you on TV. Parang iba na yung time eh. Yung time mo before was for yourself. Now, your time is for the people. So, the less time you have for yourself, the more time na you have for the people, the more na mas nakikilala. So, ayun. Sabi sa live streaming natin worldwide, request nila, Ken, patanggal daw ng salamin. Wow! Ayan na, yung mga fans worldwide ha, pinagbigyan natin kayo. Ayan, go! Next question. I have a question to Miss Liza. Sasagot yata si Liza. You wanna say something, Liza, for Manila? You talked for me already. Oh, sige. Dumating po yung time na parang, nabigla po ako sa mga schedule na nakita ko. Parang, nagulat ako, parang wala na akong time for family, wala na akong time for myself.
And minsan nakakasad siya. Pero kung iisipin mo, at least, I have work, at least, ang daming blessings na dumadating. And he made me realize that, pati si Direct he always reminds me na parang, whatever you do, don't lose the spark. Don't lose the passion for what you're doing. Okay, thank you, Liza. Jude? Yeah. We'll limit that to 3 more questions. Last 2. You mentioned that you're getting into college. Anong course ang gusto mong i-pursue? BS Psych. Okay. Okay. One more question for Ken. For Ken, yeah. For Liza. Since tapos na yung Forevermore, Tapos na? Nasa DVD na. Forever. Matatapos. no, the series. Okay. So, what can you say, ikaw Ken, anong masasabi mo kay, as Ken, anong masasabi mo kay Agnes? And for Liza, yes. And for Liza, as Agnes, anong masasabi mo kay Ken? Wow, para kay Agnes, it's been a long journey. From the start, not knowing what was gonna happen, hanggang sa roller coaster ng mga nangyari sa story, hanggang sa dulo. Sa last scene with Agnes, parang yung last scene na ginawa namin sa mountains, parang it wasn't the right ending that we wanted to end sa Forevermore. May isa pa yung scene pa dapat, pero hindi na umabot. So, yung last scene dun sa mountain, may karugtong pa dapat dun. Pero ginawa na namin, dahil wala na oras, we made it the last scene. So we changed the script. And pagdating doon, biglang umulan ng sobra. Sabi, ano ba yan? Last scene na namin to? Late na, parang hindi na taabot. So parang, yung script, so hindi na namin mabasa yung script kasi umuulan na. Pero na-rundown namin. So parang si Direk Cathy, o sige na guys, kayo na yan, alam niyo na yan. Parang sa whole show, parang ginaguide ko kayo, parang, I'll give this last scene to you guys. Alam niyo na yan, kayo na. So parang, nabigla kami, parang, okay, Sander Agnes. Okay, let's do this. Parang, sige. Parang, in my mind, sinabi ko lang na sa lahat ng nangyari, there were 2 people who were scared. There are 2 people who were scared of loving, of being loved. Parang gano'n. Because may nangyayari nga sa kanilang buhay. And, but through everything out, nandun pa rin eh. Bakit? So it means may forever talaga kahit anong mangyari. So parang kay Agnes, no matter what happens, dahil sa'yo, naging totoong friend. Para naman kasalit ko. Parang ganon. So, yung kasunod. So, Yun. So yun, tinapos na namin yung, tsaka yung last lines doon, kami nang bahala, adib na yun, mine forever ka. Tapos yung hindi ni direct yung pero, tapos may isang part pa doon na, yung isang line na sasabihin niya, my love will be forevermore. At that time kasi ang haba ng script, tapos nakalimutan na namin, parang, naalala ko line na dapat niya yun, siya magsasabi nun. So inuna ko na, Agnes, mahal na mahal kita, my love for you. Tapos ginanon ko yung pinsil ko kamay niya. Tapos naalala niya, will be forevermore. Siya na tugtog nun. So yun talaga yung story ng eksena na yun. So lahat yun was just on the spot. Tapos binato niya yung sing-sing kaya walang close-up. Shot pa yun eh. Yung promise ring, pero hindi naman yung totoong sing-sing. Yung totoong sing-sing na ginamit yung engagement, totoong sing-sing ni Direk Cathy yun. So yun. Yeah, trivia. Yeah. Okay, Liza ba? Yes. Kwento, Liza. Ano masasabi ko guys? Wait, this is not from Agnes's point of view, diba? From my point Yes. of view. Yes. Siguro masasabi ko, magsa-slow clap ako para kay Sandy kasi he never... Slow clap. Kasi he never gave up on Agnes, no matter how hard she was for the longest time. Siguro 3 months kami, 3 months nung book 2 na hindi okay si Sander and Agnes. Nagganon kami araw-araw pag nagtitaping. Hindi sila okay. And parang if that were real life, if a guy were like that, grabe.
grabe, sana akin na lang siya, parang gano'n. So, yun. Parang hindi nga totoo eh, no? May gano'n. Oo, kasi nasabi niya pag-bahan niya. Sabi ko si Sander, sobrang ako ibang yaman, chicks. presidente mag-Europe trip na lang yun, di ba? Pero hindi, iba talaga eh, iba si Agnes. It's farmer girl, man. Okay. Okay. The last question will come from, who's the lucky last question? Question. Oh, basta yun. Oy, Ate, can we share the mic for the lady? Star Cinema. Hi po, hi guys. Rowena from starcinema.com.ph. For Liza and Ken. Kasi yung premise ng movie is about yung pagtaya. Yung sa inyo personally, kahit ikaw Liza, if ever kung in love ka ba, sa tingin nyo, gaano kayo ka-risk taker pagdating sa love? Nung una, syempre, when you were young, wala yan. Wala kang wala. Wala. You're alien to that feeling. So, gusto ko yan. Gusto ko na feel that. So, girlfriend ka na girlfriend, di ba? So, syempre, ganun. But after yung a breakup or a heartbreak, that's when you feel at your lowest. At doon mo lang mararamdaman, ayoko na ng ganito. Twitter. Doon na magsisimula yung, okay, teka lang, yung next one. Should I or should I not? Kasi na-feel mo na yung hurt eh. So, as time goes by siguro, it depends eh. It depends. Para sa akin, as time goes by, the more you learn, the more mature you get. Kasi dati for me, when I was young, relationship para sa akin was, syempre, crush mo yung babae. So, kay crush mo, may something, naging kayo. When you break up, para sa akin, hindi mo alam kung totoong mahal mo siya. Because you want to feel that love. Hindi mo pa alam eh. You only feel love from your family. So, para sa akin, love is, you can only feel love if you felt what love is not. Doon mo na masasabi, ito, mahal ka to. Kasi yung last, hindi. Parang, after a while, you move on. Hindi mo sila may miss. Kung talagang mahal mo isang tao, you say you can move on, but you cannot not stop loving and stop missing that person kung mahal mo. Hindi ko na miss. So, feeling ko, okay. So, hindi pala love yun. Now, you can base that from ano nararamdaman mo ngayon. So, yun, para sa akin. Makikita mo naman eh. It's up to you. At pag feeling mo, ito talaga iba to sa lahat. Yun. Doon mo na nararamdaman. So, the risk, at first, wala. Pero habang tumatagal, the risk gets higher and higher and higher. Para sa akin. That's how it is. Liza? Ako naman, I'm not the type of person kasi na takot mag-love. Parang, when I want to love someone, I wanna give it all. Pero, the thing I'm afraid of is losing the trust. Yun dyan ako takot kasi I'm very paranoid when it comes to those kind of things, and I start thinking badly of that person, and I start thinking badly of myself kasi why would he betray my trust? What have I done? Parang ganun ako. So, ako when I want to love someone, I want to jump into it. But just please don't break my trust, parang ganun. May dadagdag pa pala ako. Dati nga pala, before, gusto lang malaman to. So yung basis nung kung bakit ako nagkaka-girlfriend before, sabi when I was young, was because syempre, I wanted a girlfriend. Lahat naman ng tao, growing up, they always wanted a girlfriend. Crush mo, crush kita, sige, let's do this. Diba, ganun. Pero, yun ang basis eh, ng kung bakit mo niligawan in the first place. Kasi crush mo. Hindi mo mahal. So, expected na mag-grow yun as you get to know each other. Pero, minsan kasi, after that, pag nag-break kayo, unang isipin mo, okay, kung hindi kayo okay, mag-move on, maghanap ka agad ako ng girlfriend. Another one. Kailangan, marami pang iba dyan. So, yung basis mo for looking for another girlfriend is because something was lost. You just wanted to replace it. Kaya, pag you enter into a relationship after that, dun sa basis ng relationship, it won't last.
kasi dun, naghanap ka ng girlfriend. Not just you wanted one, pero, alam mo yung, you want the feeling back. So parang, so after a while, inisip ko, parang naging cycle. Naging cycle lang. It's not like, parang naging cycle. So para sa akin, instead of looking for a girl na mahal ko, I'll just wait until maramdaman ko yung ano na yan. Iba kasi kapag you start, gusto mo ligaw na tao kapag mahal mo na kaysa sa gusto mo lang siya. Gets mo? So yun. Okay.